Muli, nandito na naman po tayo sa ating pag-aaral sa The Authority of the Believer. Magandang gabi po sa lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatalakay sa ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa English po ay Authority of the Believers. Oh, thank you Lord, hallelujah Jesus. We glorify your name Lord, hallelujah Father God. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kami nagpakumaba sa iyong banal na harapan at alam po namin, Panginoon, na hindi mo kinalulugdan ang pagpupuri ng mayroon kang nakikita na hindi kaya at kalugod-lugod sa aming mga puso at isip. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kung mayroon man kaming nagawang paglabag sa iyo o may nasalita kaming walang pag-ibig sa aming kapwa o mayroon mang nakagawa sa amin ng kasalanan, hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo kaming linisin upang magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo ang aming mga tinig at tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang mapupurihan at mataas sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, at nampalataya po kami sa oras na ito na tunay o God, na ikaw may sabi sa iyong salita kung nalulugod ka sa aming mga pagpupuri, kahit ang mga bagay na hindi namin hilingin ay iyong ibibigay. Kaya salamat, Ama, at sa oras na ito ay tunay, Panginoon, na sa iyo lamang ang aming buhay. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O God, na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin na walang kapalit kung hindi purihin ka lamang namin at sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na sa aming pag-aaral, patuloy po namin na-acknowledge ang pangyarihan ng Santong Espiritu na siya naming tanging guro, na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin, magpaunawa sa hiwaga ng salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkatunay ng iyong salita ay makapangyarihan, Panginoon. Tunay na dulot nito'y buhay, Panginoon. Dulot nito'y pagpapala. Dulot nito ay kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O God. Salamat po, Panginoon, at tunay, gamitin mo lamang yung lingkod sa gabing ito sa hanggang matapos ang lesson na ito, Panginoon, na magiging daluyan ng kapangyarihan. At ikaw, Panginoon, ang siyang magpaalala sa nais mong ipaalala sa bawat isa sa amin, at lalo na sa iyong salita, Lord. Tunay, O God, na iyong banal na Espiritu ang siya naming tanging guro na siyang magpaunawa sa bawat isa sa amin. At tunay, Ama, pinasalamatan na namin ang rima ng salita mo sa aming mga buhay. Salamat, Ama, at tunay, O Lord, na maingat po naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat tung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay magpapatuloy sa ating tinatalakay na kung saan nasa kuha na po tayo sa The Armor of God, the Leon Belt of Truth, na kung saan po ay sa Tagalog ay bigkis ng katotohanan, at ganun din po yung Leon Belt ay mabuting balutin ng katuwiran. So, tingnan po natin, dito po tayo, tandaan po natin na patuloy na binabalik sa atin na tinuturo yung The Authority of the Believers na sa Book of Acts 3:6 na si Pedro ay alam po niyang gamitin yung kapangyarihan ng Diyos, yung authority ng Panginoon. Natin pong pinag-usapan dito ay nasa kuha na po tayo sa The Armor of God na mababasa po natin sa Book of Ephesians chapter 6. Na ito po yung baluti ng Diyos na ipinagkatiwala at pinagkaloob sa bawat isa sa atin kung atin pong lubos na maunawaan. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 po yung ating babasahin. Nasabi dito, sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi ang mga pinuno ng mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kaalaman sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos sa inyong pakipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14,
Maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ng katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Kung atin pong pag-aaralan na ito pong Ephesians chapter 6, nandito po pinagkaloob na po sa atin ang lahat ng baluting dapat po nating suot-suot sa bawat saglit, bawat araw ng ating buhay. Kaya kung atin pong pag-aaralan, pwede pong matanong po natin sa mga Kristiyano, bakit maraming mga Kristiyano na pagdating sa mga pagsubok o pagdating sa mga sitwasyon, anuman ang mga pagsubok na dumarating ay nagiging talunan. Maari po na yung baluting kaloob ng Diyos sa atin ay hindi po natin laging suot. Kasi kung lagi pong suot natin ang baluting kaloob ni Kristo, wala pong puwang ang mundo o kaya yung ating sarili maging ang demonyo lalo. Wala pong puwang sa ating mga sarili na makakilos pa siya kung lagi tayong parang katulad ng kung ating babasahin, katulad ng mga sundalo, kung yan ay sa pakikipaglaban ay suot nila lagi ang kanilang mga kalasag upang laban sa giyera na kung saan mayroon pong pangkip sa dibdib o saan mang parte ng katawan, kung sila man ay matamaan ng bala, hindi po sila matablan kasi mayroon pong panangga. Na ganun din po tayong mga Kristiyano, wala po tayong ibang tabak o panangga kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya kung atin pong balikan, yung sabi sa verse 10, sabi nga dito, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. So, dito po sinasabing magpakatibay po tayo. Huwag po tayong panghinaan. Kung hindi, patuloy tayong magpakatibay. Ano man ang ating kakaraping pakipaglaban sa mundong ito, dapat po tayong patuloy na magpakatibay na maniniwala at manindigan sa salita ng Diyos. Kasi sabi dito na sa ating pakikipag-isa sa Panginoon na at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, na kung saan walang ibang makakatulong sa atin, hindi tayo pwedeng tulungan ng sinuman sa ating pananampalataya. Paano tayo manindigan na matibay, paano tayo mananampalataya na nakatayo sa bato kung hindi sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng manangan sa sinuman sa ating kamag-anak o sa ating pamilya o sinumang kaibigan, kahit pa yan ay great man o God, hindi po tayo pwedeng sumandal kung hindi ang atin pong panghawakan ay ang salita ng Diyos at tayo po ang atin pong buhay. At nasabi ko na sa nakaraan, hindi po tayo kakapit sa salita ng Diyos, kasi kung kakapit po tayo, darating ang panahon na tayo po ay mapapagod at manghina na pwede po tayo makabitiw. Na kailangan po tayo ay magpahawak sa Diyos. Pahawakan po natin sa Diyos ang ating buhay, na kung sa anumang pakipaglaban, kung hawak tayo ng Diyos, mismo ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon. Na hindi po niya, kung hawak man tayo ng Diyos, ito tayo hawak ng Diyos, na anumang palasok ng kaaway ay hindi tayo pwedeng tatagusin ng palasok, sapagkat hawak ng Diyos ang ating buhay. Pero yun nga, kadalasan kahit hawak na tayo ng Diyos, pilit pa rin tayong lumulusot kung hanggat mayroon tayong lusutan na butas. Rabang si Adat si Eva, tulakan. Dapat hindi na po tayo ganun. Kung tayo po'y nagkamali, tayo nagkasala, aminin po natin yung ating pagkakasala, sapagkat yun po ang nais ng Diyos, yung totoong repentance, totoong pagsisisi. At bilang mga lingkod po tayo ng Diyos, dapat po tayong lahat ay maging totoo sa Diyos. Amen. Kasi kung hindi po tayo totoo sa Diyos, hindi po yung iba ang ating dinadaya, kung hindi mismo ang ating sarili ang ating dinadaya. Hindi yung iba o ibang tao, kung hindi
tayo mismo ang ating dinadaya kung hindi po tayo totoo sa Diyos. Kung totoo po tayo sa Diyos, automatic po yon na maging totoo rin po tayo sa ating kapwa kung tayo po'y totoong sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito sa 11, utos po ng Diyos, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. So, kailangan po nating suot yung baluting kaloob. Ano ang baluting kaloob ng Diyos? Mababanggit po dito sa ibang verses kung ano po ang mga, kaya nga yun yung bigkis ng katotohanan at yung belt ay baluti ng katuwiran. Yun po yung ating suot-suot na dapat po tayo, taglay-taglay po natin yung katotohanan bilang mga tinawag ng Diyos o mga anak ng Diyos at yung namuhay po tayo sa katuwiran ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga dito sa verse 12 na sapagkat ang kalaban natin hindi ang mga tao. So hindi po yung ating kapwa ang ating kalaban o kaya sino man sa ating pamilyang umuusig sa atin, kung hindi sila po ay gagamitin ng kaaway upang tayo ay linlangin. Kung hindi po tayo puno ng salita ng Diyos sa pananalita pa lamang o sa pagkritikal sa yung i-criticize tayo, masasaktan tayo. So iiral yung ating emosyon. Pag umiral ang ating emosyon, magiging talunan po tayo sapagkat sa emosyon po tayo tinitira ng kaaway. Kung ang emosyon po natin ang gagana, tayo po ay magiging talunan kasi papasok na naaawa po tayo sa ating mga sarili. Amen? Na bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod sa sino mang tao kung hindi unang-unang ating pinaglingkuran ang Diyos. Pangalawa na lamang kung ating pag-aralan dito sa ating tinatalakay na pangalawang ministry natin, pamilya. Kasi hindi po pwede na tayo po ay magiging mabuting halimbawa sa ibang tao kung mismo ang ating pamilya ay magulo. Kung mismo ang ating pamilya ay hindi maayos, hindi rin po tayo magiging magandang halimbawa sa iba. So, dapat ang unang naaayos sa atin yung ating sarili at pangalawa yung ating pamilya at wala naman talaga tayong kakayanang ayusin ang sinuman sa ating mga pamilya. Yun nga po ang ating pinag-aralan na the authority of the believer, yun po yung gagamitin natin, yung salita ng Diyos na panghawakan natin, yun po yung ating i-release sapagkat pag i-release po natin ang pagbabago ng ating pamilya, yung ability ng Diyos na walang hanggan, yun po i-release din po ng Diyos upang mangyari anuman ang ating hinihiling sa Panginoon. Amen? Kasi maliwanag po yung Matthew 21:22 at Mark 11:24, anumang hingin natin sa panalangin, manalig tayo na natanggap na natin at matatanggap nga natin. Kung ating titingnan sa Daniel 9:23, hindi pa man tapos ang ating panalangin doon sa mga taong sumusunod sa Diyos, naroon na ang katugunan. At yun po ay pinaranas ng Diyos yun sa akin na hindi ko pa hiniling na nandoon na tinutugunan ng Panginoon. So ako po'y naniniwala na lahat po ay ipaparana sa atin na ang susi lamang ay magiging totoo po tayo sa Panginoon. Taglay-taglay natin yung authority of the believers. Amen? Kaya nga sabi dito, hindi yung mga tao ang kalaban natin o ang ating pamilya. Kadalasan, hindi gagamit ng demonyo yung taong walang halaga sa iyo. Ang gagamitin ng demonyo, kadalasan yung taong pinagkatiwalaan mo, yung malapit sa iyo, sapagkat pag yun ang ginamit, ay siguradong masasaktan ka kung hindi ka puno ng salita ng Diyos. Amen? Pero kung ang gagamitin, hindi naman mahalaga sa iyong tao, ay walang kwenta yun sa iyo eh. Pero kung ang gagamitin yung taong pinagkatiwalaan mo, maintindihan ka, doon ka masasaktan o kaya hindi makakatagal kung hindi ka nakatayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya wala talaga tayong ibang panghawakan kung hindi ang pangako ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Sapagkat maliwanag po ang sabi niya sa Matthew 5:18, maglaho man ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng salita ng Diyos ay hindi ito mawalan ng bisa hanggat hindi ito magaganap sa bawat buhay natin. Kung ano man ang ating pinanghawakan at kiniklaim sa Panginoon, hindi po ito mawawalan ng bisa hanggat hindi magaganap sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga, sabi po dito na, tuloy po natin na sabi po dito sa 12, sapagkat ang
kalaban natin hindi mga tao kundi ang mga pinuno ng may kapangyarihan. So hindi basta-basta kung hindi makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ito po yung nabanggit ko nga dati na ito po ang dalawang hukbo po ng mga angels na nagbabantay kung ano ang mga lumalabas po sa ating bibig. Na kung saan, kung ang puro labas sa ating bibig, puro negatibo, puro mga bagay na ang hirap, ang sakit, mga sakit o kaya kahirapan, yung aktibo po ay yung mga kakampi ni Satanas na yung mga angels. Tandaan po natin, ang gumagawa at kumikilos ng ating mga pre-request, walang iba kung hindi ang mga anghel ng Diyos. At ang dalawang hukbo po ng mga anghel na nakapaligid sa atin, ang hukbo ng kadiliman at ang mga anghel ng liwanag, ang anghel ng Diyos, na kung saan ay, sabi ko nga, sa kaliwa ang anghel ng kadiliman at sa kanan ng na kung saan nag-aabang lamang kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Kaya nga ang diablo, wala nang puwang sa atin, pero kung marinig yan sa ating bibig, anumang mga lumalabas sa ating mga bibig na mga negatibo, doon po siya magkakaroon ng puwang na makakilos po sa buhay po natin. Lalo kung ang puro po natin daing ay ang kahirapan, sakit at karamdaman, ay tuwang-tuwa po siya. Hallelujah. Sabihin, kaya laging lumalabas sa ating bibig yung ating kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan. Pero kung maari, huwag na lang po nating ilabas sa ating bibig yung ating kahinaan para hindi po alam ng kalaban. O kaya yung ating sarili. Kasi pag lumabas sa ating bibig yung ating kahinaan, doon po magkaroon po ng kakampi, magkaroon po ng puwang yung hukbo ng kadiliman na makakilos o makagalaw sa ating mga buhay. Kung atin pong titingnan, sabi nga dito sa 13, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. So, anong baluting ating isuot? Yung mula sa Diyos, hindi mula kung kanino man. Wala tayong ibang isuot na baluti kung hindi ang mula sa Diyos na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, na kung suot-suot po natin yung baluting mula sa Diyos, tatagal po tayo sa pakipaglaban. At pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, tayo ang tinutukoy na kayong nakatayo. Na kung tayo po ay palaging suot-suot natin ng baluti sa ating pakikipaglaban, manatili tayong matatag na nakatayo at nanindigan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito sa 14, kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong, ito na po yun, yung belt truth, yung baluti ng katuwiran. Yung verse 14, nasabi dito, kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ng katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Yan. Na ang atin pong, kasi yung ating dibdib, ito po yung dapat panangga, yung pagiging matuwid. Kasi kahit anong taga o kaya kahit anong buno ng mga negatibong salita, kung ang ating dibdib ay may nakatakip yung baluti ng pagiging matuwid o katotohanan, nakatakip sa ating dibdib, hindi po tayo masasaktan kahit ano pang paninira ng ating kapwa sa atin o kaya sino man sa ating pamilya na tayo'y usigin, hindi tayo masasaktan sapagkat alam po natin yung katotohanan at suot po natin yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At sabi nga sa 15, at isuot ang panyapak, hindi lang sa dibdib, pati yung ating panyapak na kung saan kadalasan naliligaw po tayo ng pinupuntahan kasi hindi natin suot yung panyapak. Na imbes po tayo pupunta sa gawain ng Diyos, iba po ating pinupuntahan kasi hindi suot yung panyapak. Iba po yung napuntahan ng panyapak ng ating mga paa. Imbes na tayo po'y pupunta sa pagpupuri sa Diyos, na iba yung daan na naligaw kasi hindi suot yung panyapak. At sabi pa dito, ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Ayan, isa pa yan na tayo po'y tinatawag at pinapupunta sa isang lugar upang ipangaral ang mabuting balita. Parang si Jonas na inutusan ng Diyos na imbes pinapunta sa isang lugar, sa ibang lugar pumunta. Nawa po hindi po tayo tulad ni Jonas
Mabuti si Jonas kasi mayroon binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay kahit sa tiyan ng isda. Pero sa ating kapanahunan, hindi na siguro magaganap yun. Pero salamat sa Diyos sapagkat mayroon pong salita ng Diyos na ating pinanghawakan. Si Peter 3 na hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi pa siya dumating sapagkat lahat tayo ay binigyan pa ng pagkakataong magbalik loob at magsisi. Sapagkat mismo ang Diyos ayaw na sino man sa atin ay mapahamak. Amen? At sabi nga dito na kailangan isuot natin yung panyapak at pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Anong mabuting balita? Ito po, yung banal na kasulatan ng Diyos. Ito po lamang ang mabuting balita. Kasi kung atin pong binabasa ito, alam po natin yung masama at mabuti. Kaya nga sabi sa John 8:32, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dito sa 16, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng masama. Hallelujah. So, ano pong ating dapat taglayin? Yung kalasag. Yung, sabi nga dito sa ating textbook, mamaya ko na lang basahin. Na, sabi sa textbook po natin, yung lance, yung kalasag. Amen. Tuloy po natin, nasabi po dito, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa mga nagliliyab ng palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet. Yan. Sinabing helmet naman, yung protection sa ating ulo. Kadalasan, pag ang ulo po natin natira, ay pag wala pong protection yan, ay madaling mamatay. Kaya kadalasan, pag natira po ang mga Kristiyano sa ulo na yung mga salita ng Diyos nasa ating isipan, pag hindi po natin suot yung helmet ng kaligtasan na niniligtas na po tayo ng Diyos. 'Di ba sabi nga na salita ng Diyos ang yung iba't ibang uri ng binhi na maaring ang binhi po natin ay hindi talaga na nakatanim sa matabang lupa na madali lang nakawin ng dyablo. So kailangan po yung salita ng Diyos na nasa ating isip at bumababa sa ating puso. Kailangan na mayroon po yan. Yun po yung proteksyon ng ating isipan na hindi na po pwedeng pasukan pa ng mundo o pasukan ng demonyo ng mga pangit na bagay. Oy, ganyan. Hindi yan totoo yung sinasabi mo. O kaya dinadaya ka lang. Hindi ka na madadaya sapagkat ang ating isipan pag punong-puno ng salita ng Diyos, walang puwang si Satanas na tayo po ay dayain. O kaya ating sarili mismo, tayo mismo ay ikukurik ng Panginoon. Kung ang atin po pagpapasya ay mali, tayo po mismo ay ikukurik ng salita ng Diyos. Kung tingnan po natin sa 2 Timothy, ang salita ng Diyos ay ginagamit sa lahat ng pagkoreksyon. Amen. At sabi nga dito na sa 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Anong tabak na kaloob ng Espiritu? Ito po, sa makatwid ang salita ng Diyos. Amen. Na wala pong ibang tinutukoy na tabak ng katotohanan kung hindi ang salita ng Diyos. Hindi po yung tabak natin sa kusinang mga mapurol na kahit anong taga ay hindi po tumatalab. Mamaya matalakay po natin kung anong tabak yung ating taglay-taglay bilang mananampalataya, bilang may pinagkatiwalaan ng Diyos ng authority. Kaya sabi dito sa 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong inulit-uli. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kasama rin po nating ipanalangin lalong higit sa lahat yung mga ginagamit ng Diyos sapagkat ang inaatake po ng kaaway ay yun pong mga leader. Kasi pag hindi yan umatake sa member lang, kasi kung member lang atakihin, pero kung ang leader ang na-atake, ay talagang bubulusok yan mula sa taas hanggang sa mga leader hanggang sa member. Kasi siya nga, leader na bumagsak pa. Laging ganun ang katuwiran. Pero pag tayo, kahit tayo ay hindi pa nasa ganung sitwasyon, pag ang ating pananampalataya ay nakatayo sa salita ng Diyos, bumagsak man ang leader, hindi tayo babagsak sapagkat tayo po ay nakatayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi ako po ay nanggaling po sa ilang hati-hati ng mga churches. Pero ang langi kong katuwiran, kahit mga great man o God dyan, pag nalihis po ang focus sa salita ng Diyos, may tendency pong babagsak. Kaya yun po, tayo po'y naglilingkod sa Diyos, hindi po sa tao, kung hindi sa Diyos, na kailangan tayo mismo, alam po natin kung saan po tayo manindigan sa ating pananampalataya. Amen?
dito po sa atin pong textbook, sabi nga dito, the armor of God, na ito po bigkis ng katuwiran. At sabi dito, the long belt of truth, baluti ng katuwiran. Kaya nga sabi dito na ang atin pong, hindi ba, sa binasa natin sa Ephesians, ang kalaban po ay hindi po yan bubo, yan po'y matalino. Kung saan ay, sabi nga sa MP3, siya po'y may matalino na mayroon siyang discipline, mayroon din pong organization o commitment. Na kung ang commitment niya ay yung sadya talagang manira, kasi yun ang sabi niya sa John 10:10, kaya siya pumarito upang magnakaw, magwasak, pumatay. Pero salamat sa Diyos, siya po'y pumarito para bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Yun po yung tungkulin yun po yung gawain ng dyablo sa buhay ng mananampalataya upang tayo wasakin, nakawan. At atin na pong tinalakay na yung lahat ng kanyang ninakaw sa atin ay atin pong ikiklaim at bawiin sa kanya, pababayaran po natin ng sevenfold. Hindi po times, hindi sevenfold. Sabi po dito na sa atin pong binasa sa textbook na the least noticeable piece of armor and seems insignificant until you take it off. Nasabi dito, without it, no place to raise your shield, no place to hang your sword, at no place to raise your lance. Yung lance po, yung sibat. At sabi dito, your breastplate would slap in the wind. Na sabi po sa Tagalog, kung wala ito, walang lugar na masabitan ang iyong tabak. Walang lugar na masabitan ang iyong sibat. At sabi dito, walang lugar na masabitan ang iyong kalasag. At sabi, ang iyong baluti ay magkabali-baliktad sa hangin. See? Na kung ang atin pong mga sandata o ang ating armor ay wala po sa salita ng Diyos, ito po'y magiging magkabali-baliktad pag ito'y hinampas ng hangin. Kaya pag sinabing hampas ng hangin, pag hinampas po tayo ng mga problema, ay hindi po tayo makakatagal sa pakipaglaban kung hindi po tayo nakatayo sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, the long belt of truth is the word of God. Yun po, ang long belt of truth, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sabi dito, and it is the most important piece of armor we possess. Napaka-importante pong bahagi o parte ng armor bilang pananggat pamatay ng kalaban. Kaya sa kaaway, o kaya sabi dito, the Lord is showing us the thing that is the middle of the man is the thing that is most important to the man. At sabi dito, to ignore the word of God, choose to let your entire life come apart. Sa Tagalog po, sabi po, ang pamigkis ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. At ito ang pinakamahalagang bahagi ng sandata na mayroon tayo. Karamihan sa atin ay hindi nagsisimula sa sinturon sa paglalarawan ng kasuotan, ngunit sinabi ng Diyos na ang munting bagay na ito na nasa gitna ng bahagi ng katawan ng tao'y pinakamahalaga sa tao. Kung ito'y iyong aalisin, ikaw ay magiging mahina at ang iyong buhay ay mawawasak. Kaya sabi dito, ang di pagpansin, ito na yun yung pagsabi dito, ang di pagpansin sa salita ng Diyos, pagpili na hayaan ang iyong buong buhay na mawasak. Hindi ka maaring kumilos bilang isang mananampalataya kung wala ang salita ng Diyos na gumaganap ng pangunahing ganapin sa iyong buhay. So napakaliwanag po na wala po tayong magagawa kung wala pong salita ng Diyos na yun po yung ating gabay sa ating pakikibaka sa mundong ito, na siya po nating sandata at tabak sa pakipaglaban anuman ang ating kakarapin sa buhay. Kung titingnan po natin, wala po sa ating textbook yung Ephesians 2 Corinthians, supporting lang po ito, 2 Corinthians 6:7, na sabi dito, tapat na manalita at kapangyarihan ng Diyos ang katuwiran, ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Yan po yung ating sandata, yung sa 2 Corinthians 6:7, na tapat sa pananalita, at
kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi dito, ang katuwiran, ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Amen. Kung nasa katuwiran po tayo, sa katotohanan ng salita ng Diyos, yun po yung ating pananggalang, na hindi po tayo pwedeng padayain o kaya'y baliktarin o kaya'y linlangin ng sino man kung tayo po'y nakatayo sa katotohanan. Tingnan pa rin po natin sa Isaiah 59:17, sabi dito, paiiralin niya ang karunungan at ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang bayan. Ituwid ang lahat ng bagay, parusahan ang masama bilang ganti sa kahirapang dinanas ng kanyang bayan. So, nandun po na pairalin ang katarungan na kung saan ay yun po yung ating pinanalangin, lalo na sa ating presidente, na patuloy na lagi niyang pairalin yung katarungan sa lalo na sa ikagaganda ng ating ganda ng bansang Pilipinas. Amen. So maliwanag po sa atin yung the armor of God and yung belt of truth, na yung armor of God pamingkis ng katotohanan, yung belt of truth balutin ng katuwiran. So, tingnan po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, na sabi po dito, thoroughly furnish. Hallelujah. Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. So, sabi dito, sa lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos. So, lahat ng kasulatan, yun po itong sinabi ko kanina na ito po'y ginagamit. Sabi ito, lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbabulaanan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain. Yan. Ito po yung ginagamit upang pabulaanan ang maling aral at sa pagtutuwid sa mga maling ginagawa po natin dati. Kaya po tayo na ituwid dahil sa salita ng Diyos at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Yan. Ito pong salita ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin sa matuwid na pamumuhay. So tingnan po natin yung 17. Sabi dito, sa gayon, ang lingkod ng Diyos, lahat po ng lingkod ng Diyos ay magsabing Amen. Hallelujah. Kaya sabi dito, sa gayon, ang lingkod ng Diyos, individual na tinukoy, hindi ni lahat. Lingkod ng Diyos, magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. Magiging handa po tayo sa mabubuting gawain, hindi sa masamang gawain. Hindi po tayo handa doon sa mga masama sapagkat pinalaya na po tayo. Na dapat po ang atin pong paghandaan yung mga mabuting gawain na magdudulot sa atin ng magandang buhay. Magdudulot sa atin ng magandang bukas. O higit sa lahat, magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Amen. So, tuloy po tayo. At sabi nga dito sa textbook, the Word of God will equip us with the gear we need in order to walk in the power of God. Hallelujah. Na pag sinabing gear, kung saan ay kailangan po na, ano ba sa Tagalog ang gear? Tingnan po natin sa Proverbs 13:13 na sabi po dito, ang pagpawalang bahala sa payo ay hahantong sa kapahamakan. Kung ating titingnan, ito po ay halintulad ng salita ng Diyos. Kung hindi po natin susundin yung mga payo na magdudulot sa atin ng kabutihan, ano pong kahantungan natin? Ay kapahamakan po. Kaya sabi dito, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Hallelujah. Na kung saan anuman ang utos sinasabi ng salita ng Diyos kung atin pong pahalagahan, hindi po sinabing wag nating pahalagahan, kung hindi, kasi ang gagantimpalaan po lamang dito yung nagpapahalaga po sa utos ng Diyos. Hindi po yung binaliwala, hindi po pinapansin at hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ang gagantimpalaan po lamang ng Panginoon, yun pong nagpahalaga at sumusunod sa salita ng Diyos. At nabanggit ko nga dati na kung hanggat hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, wala po tayong karapatan na gamitin ang authority ng Panginoon. Kasi yung authority, doon lamang po sa mga mananampalataya. Doon lamang ang mga mananampalataya lamang ang pinagkatiwalaan ng authority. Hindi lamang mananampalataya kung hindi namumuhay sa katuwiran ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 5 verse 12 to 13. Nasabi dito, righteousness, katuwiran. Tingnan po natin, Hebreo chapter 5. Hebreo chapter 5 verse 12 to 13. Nasabi po dito, umpisan po natin ng, habang binasa ko kasi kanina dito, mas maganda po umpisan po natin ng 11. Sabi dito, marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap
ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Sabi ko nga na hanggat hindi bukas ang ating isipan at puso sa salita ng Diyos, hindi talaga maunawaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa rin. Gatas pa ang inyong kinakain. Tuloy natin ang 13. Sabi dito, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Amen. Na lahat po tayo ay nasa leadership na po. Wala na pong bata. Wala na po sa atin yung dumididi pa ng gatas. Pero wala mga amin. Pero kung mayroon pa rin po tayong attitude na parang bata, na kunting salita lang ay tayo ay nasasaktan. Kunting hindi lang tayo nabati, ay ayoko na dyan. Hindi ako pinapansin. Halintulad po tayo ng bata doon na matampuhin. Yan po ay hinalintulad ng bata na gatas pa rin ang kinakain. Yan, imbis yung matigas na ang kinakain. At sabi nga dito, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang. Siguro walang muwang sa atin. Tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na. Sanay sa pagkakilala ng mabuti at masama. Amen. Tulad nung nakaraang araw, nung pagtuturo ko na hindi ko namalayan na imbis yung diablo ang banggitin ko, ang Diyos ang nabanggit. Pero kung tayo ay mga leader, alam na po natin kung maunawaan na po natin na nagkamali lang ng banggit. Kasi ang basihan po natin, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Na wala na po sa ating sanggol. Kung saan lahat po tayo ay lagi ko ngang marinig yan sa Hong Kong, lahat tayo, pag sinaway mo, sasabihin na lahat na mga matured Christian na po, sabihin matured. Pero nagsasalitang matured, pero doon sa mga kilos at gawa, hindi naman makita ang pagiging matured. Kasi pag sinabing matured, namumuhay ayon sa salita ng Diyos, namumuhay ng Panginoon. At makikita yung pagbabago, yun po yung tanda ng pagiging matured na Kristiyano. At hindi matampuhin. Hindi ka lang napansin, nagtatampo ka na. O kaya nasabon ka dahil nagkamali ka, hindi mo matanggap. Ang isang matured na Kristiyano, magpapasalamat pa pag itinutuwid. Kasi yun po ay bahagi ng mas maikurik yung pagkakamali. Amen? Nawa po ay nagkaintindihan po tayo. At sabi nga dito sa textbook, by ignoring the word of God, you have chosen not to develop your understanding of righteousness. See? By ignoring the word of God, you have chosen not to develop your understanding of righteousness. Na pag inignore po natin ng salita ng Diyos, hindi po natin maunawaan ng lubusan yung patungkol sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Amen? So, tingnan po natin yung Colossians chapter 3, verse 15 to 16. Nasabi dito ay peace, kapayapaan. Pag Bisaya kasi, kahit yung malambot, pinapatigas. Kaya nga, pag sinabing peace, maraming kaulugan. May peace na isda, mayroong, lalo na sa, ewan ko dito, kung mayroong bang peace 1, peace 2, peace 3, may peace 4, peace 5. Pareho pa ring peace. Pero ito ay peace ng kapayapaan po ang ating tatalakayin. Amen? Tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verse 10 to 16. Nasabi po dito, at paghariin ninyo sa inyong puso. Ano pong dapat paghariin sa ating puso? Sabi dito, ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo'y tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So, yun po yung purpose sa bawat isa sa atin, na tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos at paghariin po sa ating puso yung kapayapaang kaloob ni Kristo. Amen? Kasi tayo po ay may bahagi sa katawan ng ating Panginoon. At hindi tayo lahat mata, hindi po tayo lahat ay bibig, hindi rin po tayo lahat ay kamay o anumang parte tayo ng katawan ng Panginoon. Kung ano po yung gift na pinagkatiwala sa atin, yun po yung ating pangalagaan at ingatan at bantayan. Pag sinabi sa ministry ng Diyos, hindi lahat ay tinawag pastor.
Hindi lahat tinawag propeta, hindi lahat ay tinawag ay ano pang ministry na o kaya yung 5 gift. Hindi lahat pinagkalooban na kung mapalad po tayo kung nasa atin pong lahat yung gift na yon, yung 5-fold ministry. Kasi ako, dati sabi ko, ayoko nang magkuhan, gusto ko lang yung ministry kong hawakan, yung offering, collection ng pera. Ayoko yung magsalita, ayoko rin yung mag-entertain ng tao kasi wala akong dati, hindi talaga ako marunong um-entertain ng tao o kaya makipag-usap sa tao kasi ako po ay mahiyain pero matapang. Pero yung ayaw mong gawin, doon ka ilalagay ng Diyos para po mabago o ma-train po tayo. Kaya nung ako po nag-start na po ng bilang manggagawa as ushering, yung ayaw ko, yung magiging ikaw po yung sa entrance. Siyempre pag sa entrance ka, kasi dati ako ay hindi po marunong ngumiti. Pag ako daw ay ngingiti ay mabibili. Parang sabi nga ng amo ko dati, para daw nadaganan ng mundo kasi hindi pa ako noon Kristiyano. So nung nag-start na po ako ng gawain, yung ayaw ko doon sa greeter kasi pag hindi ka pwedeng maging greeter kung nakasimangot ka, kailangan ngumiti ka. So doon po ako trinin ng Panginoon na matutong ngumiti. Kasi hindi ka pwedeng nakasimangot na kamayan mo yung tao na pumapasok na dati napakaraming tao, ilang service po ang nagaganap nung sa dati pa naming inaatinan sa Purpose Arena. So doon po ako na-train paano po umentertain ng tao at paano mo i-guide yung tao kung saan mo pa upuin. So hindi ka naman pwedeng mag-entertain kung nakasimangot ka, kailangan pong ngumiti. Kaya doon po tayo dinadala o tinuturuan ng Diyos. Doon sa ayaw po, kadalasan doon po sa ayaw po natin. Amen. At kung handa po tayo sumunod, salamat sapagkat doon po mapapaayos yung ating buhay. Kung tayo po ay ang atin pong attitude ay handa pong magpakurik o magpaturo, doon po tayo lalago. Hindi po yung mas magaling pa tayo sa nagtuturo. Titingnan nga naman sa circular, kahit tayo ay magaling at kahit yung ating mga tinuturuan ay magagaling, parang tulad ko, ang gagaling nyo yung mga tinuturuan ko, pero sa Diyos, ang tinitingnan ng Panginoon, yung mayroong pusong handang magpaturo at handang sumunod sa Diyos. Na kahit gaano man tayo kagaling, kahit gaano man tayo katalino, kung hindi naman tayo nagpapakurik, hindi naman tayo nagpapaturo, at napakayabang po natin, tandaan po natin, ang kayabangan, yun po yung attitude ni Lucifer, kaya po siya binagsak sa lupa. Na dapat hindi po natin taglay yung attitude na yun, yung pagiging mayabang. Amen. May fried chicken po tayo, sabi nga kasabihan na tapo na po natin, ipakain na natin sa aso. Amen. Pagkat ang pride, yun po yung hindrance ng blessing na dapat po ay ating makamit na mula sa Diyos. Amen. So, sabi nga po dito sa textbook natin na sabi dito, in order for the peace of God to rule, call the shots in your life, the word of God must dwell in you richly. Hallelujah. Na ang salita po ng Diyos ang siyang magdadala sa atin ng kasaganaan. Kasi sabi nga, sabi sa Roma 10:17, then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Na sa Tagalog po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. At paano po tayo makinig kung walang nangangaral? At hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano po natin marinig yung salita ng Diyos? Tandaan po natin sa pananalangin, lagi ko po itong sinasabi, kung ako po tumatayo, hindi po pwedeng magkahiwalay yung dalawa. Yung pananalangin, tayo po yung humihiling sa Diyos, at yung pagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos po ang nagsasalita at nagtuturo sa atin ng kaparaanan paano po natin makamit yung ating hinihiling sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng magkahiwalay yung prayer at yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit nga kung ating titingnan sa mga disipulo, kahit yung paghayo, dala-dalawa po, na hindi po pinapahayo isa-isa kung hindi dala-dalawa. So ganun din po sa salita ng Diyos, na hindi yung hingi na lang tayo ng hingi sa Panginoon, pero hindi naman tayo nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Paano natin mapakinggan ang sinasabi ng Diyos? Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nagtuturo. Ngayon, nakikinig po tayo sa Diyos. At sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, yung mga tanong po natin habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, kinukurik at tinatama po natin, tinutugon po sa salita ng Diyos yung ating mga katanungan. Kung mayroon po tayong maraming question sa ating buhay Kristiyano, basahin po natin ang salita ng Diyos, sasagutin po tayo at ituturo po ng Panginoon sa atin. At sa pamamagitan din po ng pag-aaral, nasasagot po yung ating mga tanong. Amen? So ang pananampalataya
po ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, faith cannot be developed if the word of God is absent. So ang pananampalataya hindi po ma-develop kung ang salita ng Diyos ay absent. Wala po. Hallelujah. So maliwanag po sa atin ito. Tingnan po natin sa 2 Timothy 3:15. Nasabi po dito sa 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan kay Kristo Jesus. So, tinutukoy po dito kasi ang tinutukoy po dito ay salvation, kaligtasan. Kung saan kahit pa sa ating pagkabata, hindi talaga na ituro sa atin ang katotohanan ng patungkol sa salita ng Diyos. Siguro halos tayo nanggaling po sa dati nating nagisnan na kung ano yung tinuturo ng mga matatanda, doon po lamang tayo nakasunod. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi po hinayaan ng Panginoon na tayo po'y manatili sa ganung kalagayan na hindi man natin nakilala ng bata pa tayo ang salita ng Diyos kahit yung medyo katulad po namin na medyo huli na. At least, hindi po huli ang lahat. Hanggat may pagkakataon, doon po tayo manindigan. Na huwag po nating sayangin yung pagkakataong pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na itama yung ating pagkakamali, yung ating panindigan dati, na iba po yung ating nilalapitan, na ngayon ay dapat pong maitama na po natin yung ating pananambahan sa Diyos na walang iba. Kung hindi sabi sa John 4:24, worship God in the spirit and truth. Purihin po natin ang Diyos sa katotohanan. Hindi po doon sa dati nating mga ginagawa. Amen? Kung mayroon man na nagsimula na mula pa sa pagkabata ay namulat na sa salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Ngayon, mas lalong matatag na sa pananampalataya, hindi natatagtag sa anumang pagsubok na dumating ay manatiling, sabi nga sa ating binasa kanina, pagkatapos ng ating binasa, ay manatili tayong nakatayo na matatag, hindi natatagtag. Hallelujah. Amen po. So, sabi dito, deliverance, safety, preservation, soundness of mind, healing. So, ito po ang verses pong binigay na sabi po dito ay sa Hebreo 4:12, na sabi sa Hebreo 12, po, sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Lahat po ay magsabi na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi po patay ang salita ng Diyos kung hindi buhay. Kaya sabi dito, at mabisa, higit na matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ano pa? Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakakataho sa iniisip ng tao. Na ito po yung tabak natin, hindi katulad ng tabak natin sa kusina na kahit anong taga mo, kung mapurol ang tabak mo ay magkadurog-durog lang yung tatagain mo. Pero yung salita ng Diyos, kahit gaano man katigas, ay kayang pasin, kayang tagusin ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi na walang matigas na puso pagdating sa salita ng Diyos. Amen? At naalala ko nga nung sa sanctuary na naglihans po kami sa tuwing mayroon pong mga okasyon, pagkatapos po ng service ililihans po yung mga tao, at yun pong lumapit sa akin ay napakalaking tao at matangkad, mukhang barako, saan ay tigasin, pero doon po pinapakita ng Diyos na wala pong matigas na puso sa Diyos, na kung saan nung pagkatapos kong mag-pray, hindi ko po inasahan na siya po'y dadangoy-ngoy ng pag-iyak. At hindi po yun dahil sa prayer ko, kung hindi, hinipo po ng Diyos yung kanyang puso upang magbalik loob sa Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon na tunay na wala po tayong ibang gawin kung hindi sumunod lamang sa pinapagawa ng Diyos. Hindi yung ating mga gusto, kung hindi yung kagustuhan ng Diyos ang dapat po nating gawin. Kaya nga sabi dito, ang aga po nating matapo. Hallelujah. Mabilis po ba ang pagtuturo ko? Kaya maaga po tayong matapos. Okay rin po yun para po lahat po ay makapagbulay-bulay, makapagpahinga na rin po. Kaya sabi po dito sa textbook, mga ability to produce for God is directly tied to our relationship with the Word of God. So, yun pong ating our ability to produce for God is directly tied to our relationship with the Word of God. Yun pong ating mga
ability, magpo-produce po lamang ito directly sa pamagitan ng salita sa ating relasyon sa Diyos, sa salita ng Diyos. At wala po tayong, kasi lagi ko nga sinasabi, ang buhay Kristiyano po natin, kung hindi po tayo nakakunik sa Diyos, wala po tayong ilaw. Kasi itong ilaw, ito may ilaw po ako dito, pakita ko sa inyo. Yung ilaw na yan, pag hindi nakakunik sa supply ng kuryente, wala pong ilaw. So, ganun din po ang ating buhay Kristiyano. Kung hindi nakakunik ang ating buhay sa Diyos, hindi po makikita sa atin yung pagbabago. Hindi po tayo makakitaan ng mabuting halimbawa. At tayo pong nakakaalam nun, kung mayroon pong, hindi tayo ang nakakaalam, kung hindi nakikita ng kapwa po natin kung mayroon pong pagbabago sa atin. Bilang mananampalataya, bilang pinagkalooban ng Diyos, ng authority, bilang anak ng Diyos. Sapagkat salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, sapagkat sabi ng John 1:12, lahat ng nanalig at ng palataya sa lintanan ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Mayroon po tayo po ay may karapatang tawagin siyang Ama, pagkat siya po ang Diyos na nagmahal sa atin at nag-alay ng buhay sa atin. Amen. Hallelujah. At nawa po ay pinagpala po tayo sa salita ng Diyos at atin pong ipagpatuloy bukas ang MP3 6 na kung saan ay yun po ang ating tatalakayin bukas. Salamat po sa Panginoon at bago po tayo magtapos, hallelujah, tayo po ay manalangin. At kung mayroon pong mga prayer request, hindi ko po mabasa kung mayroon pong mga prayer request pong nandito na kung saan ay ibubuod ko na lang po sa prayer. Hallelujah, alam po ng Panginoon, tandaan po natin na bago pa tayo lumapit sa Diyos, kung tayo po ay nagtitiwala na siya yung Diyos na tumutugon sa anumang ating kahilingan, manalig po tayo na matatanggap po natin. Ang Diyos pag tumugon, hindi po matagal, kung hindi, depende po yon ng desire ng ating puso. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita na itinuro mo sa amin na kung saan, Lord, ay tunay, Panginoon, napakahalaga po yung baluting kaloob mo sa bawat isa sa amin na dapat po ay lagi naming suot-suot araw-araw, O God, upang sa anumang pakikipaglaban ay manatili kaming matatag. Anuman ang aming kakaharaping mga suliranin o mga problema, anumang sitwasyon na kung saan ay suot-suot po namin ang baluting kaloob mo sa amin, ay magtatagumpay kami sa bawat saglit ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa mga anak mo na kasama ko ngayon sa pag-aaral ng salita. Kami po'y nampalataya na tunay, Panginoon, na sinabi mo siyang salita ng iyong salita ay kung magrima ito sa aming mga puso, ito po'y agad-agad ang resulta nito, O God. Salamat po, Panginoon, at tunay na nampalataya po kami na makakatagal lamang kami sa pakipaglaban sa mundong ito kung lagi naming taglay-taglay ang baluting kaloob mo at marami kaming salita na pinanghahawakan. At sa salita mo kami patuloy na nagtitiwala at higit sa lahat, ibinibigay po namin ang aming buhay sa iyo na hawak mo ang aming bukas, Panginoon. Salamat, Lord, at sa oras na ito, mula po sa pastor po, Panginoon, kay Pastor Rick at Pastora Susan. Salamat, Lord, ganun din, Panginoon, sa mga prayer request ng iba pang kapatiran. Hindi ko man ito batid, ikaw po ang nakakaalam ng laman ng kanilang isip at puso. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang higit na kakaalam sa buhay ng bawat isa. Ano man ang kanilang mga prayer request o hinaing sa buhay, salamat, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakabatid nito. At dinideclare ko in Jesus' name, ang katugunan ay iyong ibibigay, Panginoon, sapagkat ikaw may sabi sa Matthew 21:22, Mark 11:24, anumang hingin namin sa panalangin, manalig kaming natanggap na ng bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, Panginoon, sa mga co-pastor ko po, Panginoon, Pastor Mon, Pastor Jaime, Pastor Jess, Panginoon, ng Quirino, at maging si Pastor Dod ng Malaysia, at si Pastora Richie ng Mapanao, at ganoon si Pastora Helen ng Canada, at Pastor Rodel ng Japan, at si Pastora Vicky ng Las Piñas. Salamat po, Pastor JB ng Mandaluyong. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at sa mga hindi ko po nabanggit. Mula sa mga pastor hanggang sa kanilang mga leader, hanggang sa member. Salamat, Ama. At hayaan mo na dumaloy sa aming lahat ang kapangyarihan ng authority as a believer, Panginoon. Na tunay na kaming lahat ay alam po namin gamitin ang
authority na pinagkatiwala mo bilang kami po'y mananampalataya at anak mo na tinawag sa iyong gawain, O God. Salamat, Lord, at tunay na pinasalamatan na namin ang tagumpay at pinagpala na kami po ay matutulog na mahimbing sa gabing ito sapagkat ikaw may sabi sa Book of Awit, kahit sa aming pagtulog, ikaw ang laging nagbabantay sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, pinagpala mo ng iyong mga anak, lalo ng iyong mga lingkod, at sa mga tinatawag mong maging mga gagawa mo, Panginoon, na gagamitin mo upang lalong lumaganap ang salita mo sa buong mundo, O God. Salamat sa mga anak mong tatawagin upang patuloy na ihayo ang iyong salita na tunay, Panginoon, ang pagkatawag mo sa amin na yung Matthew 28:19-20. Naguye and preach the gospel and make disciples to all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na mangyarit maganap ito sa lahat ng mga anak mong tinawag, lalo na sa nag-aaral sa LTC Training Center, Panginoon, na ang lahat ng teaching na lahat ng mga teaching na itinuturo mo sa amin ay tunay na magamit upang lalong tumatag, lumawak ang kaalaman po namin patungkol sa iyo at maibahagi sa ibang tao ang aming natutunan at maituro sa iba na wala pa rin tamang relasyon sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, at tunay, Ama, pinasalamatan na namin ang tagumpay. Tunay, O Lord, na sa araw ng bukas na roon ay mag-uumapaw ang aming puso na muling marinig ang iyong mga salita at higit sa lahat ang iyong presensya na patuloy na maghari sa amin ngayon at magpakailanman. Na in your presence nating missing, natin lacking, natin broken, O God, na siya namin kailangan sa bawat saglit sa aming mga buhay. Salamat, Ama, at maingat po namin na binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. God bless po sa lahat. Amen. Hallelujah. God bless po. Shalom po sa lahat.